Dito Albano III. Magandang umaga po, Gov. Si Xander po ito at si Angel. Good morning, Gov. Yes. Yes. Good morning, Xander. Good morning, Angel. Opo. Good morning sa lahat na nagkapakinig nyo ngayong araw na ito. Opo. Umaga. Hindi pa ho idinedeklara po ng Pag-asa na ang Pilipinas po ay nasa ilalim na po ng dry season. Pero parang may nangyayari na ho ba dyan sa Isabela na tagtuyot, sir? Tagal na, mga 3 weeks lang. Ano yun? 1 month ago. Isang buwan na. Opo, pakikwento nyo nga po sa amin, sir, ang sitwasyon. Hindi, ganito, lo. Siyempre, nagtanim yung mga tao doon sa mais nila. So, nung tumubo yung mais at yung tinatawag na nagpa-flower na ng konti, no? Kailangan niya ng ulan eh. Hindi kami nagkaroon ng ulan ng mga for 1 month dito sa Northern Isabela. May mga iba patsi-patsi na ulan. So, yung mga farmers natin na nagtanim ng mais na hindi na ulanan yung nila, hindi na yung mga mais. Kumbaga na bungi-bungi, yung matubo, tapos yung mga iba, hindi na talaga tumubo. So, ganoon na nangyari. So, kaya naabutan kami, ito tinatawag na tagtuyot. Opo. Saan po ba inaangkat or dinadala yung mga pananim po na mais mula po sa Isabela, Governor? Angel, dinadala yan sa Bulacan, sa iba, sa Batangas, yung pag naka-harvest na ng tanim ng no? Pero sa ngayon, wala eh. Kasi napapansin ko yan pag nasa highway ka, di ba? Lalo na 4 lanes na yung highway o 6 lanes na. Minsan nakikita mo, nagbibilad sila dyan sa kalye. Pero ngayon, wala nagbibilad eh. Opo, Gov, yung mga maisan po riyan sa Isabela, ano po yun? Rain-fed lang talaga? Wala hong... Yes. Wala hong, ano tawag din yung irigasyon. Hindi. Kaya ka nagmamais kasi walang irigasyon. Kung may irigasyon, pagpapalay sila. So, ang dam lang kasi dito sa Isabela, yung ginawa nung daddy pa ni PBBF doon sa Magat Dam, na yung buong Southern Isabela, halos sa lahat ng Southern Isabela, nabibenefisyuhan ng yung mga San Mateo, Ramon, ganyan. Doon yung mga palayan. Doon sa mga naman sa may bandang Sierra Madre na hindi naaabutan ng irigasyon, doon naman yung maisan. Tapos dito sa norte, since di umaabot yung irigasyon sa amin dito sa norte, yun mais yung halos karamihan mais yung tandaan nyo ang Isabela yung largest producer ng corn sa buong Pilipinas. Ako. Dahil po ba dyan, nagkaroon na tayo ng inaasahan po ba natin na may magkakaroon ng kakulangan ng supply sa mais at pagtaas na rin ng presyo dahil nga sa kakulangan? Talagang mataas yung presyo ng mais ngayon dahil wala eh. Walang mais eh. So kung wala yung low of supply naman, kung maano yung yung supply, sigurado tataas yung mais o malaki yung pagtaas ng presyo ng mais. Kaya lang, kahit mataas yung presyo ng mais, kung wala ka naman mabili, kahit pa 100 piso, 1 kilo, kung wala namang mais, wala ka mabibili. Opo. So hindi pa rin masaya farmers. Opo, meron ho ba kayong datos po? Magkano na po yung lugi sa sektor po ng agrikultura? Malaki kasi kung hindi tumubo yung pananim mo, walang ang estimate namin dito 20 to titingnan namin next week 20 to 50,000 hectares yung na-damage na cornfields dito sa buong Isabela, sa south at sa north. So ang pinakamaganda kasi nung mga nakaraan na araw, agad-agad pinapunta ni PBBM si Secretary Rex Gatchalian dito para tignan na at kolektahin yung para mabigyan ng kung anong klaseng tulong. Ayoko sabihin ayuda eh. Nakaka-allergic na ako sa ayuda sa tulong. Kunyari, magkikipag kami sa DA kay Secretary Chu, kasama yung DSWD, para tignan kung ano yung mabibili naming kunyari seeds, certified seeds or fertilizers, dugtong na fertilizers para naman makabuelo ulit ang ating mga
corn farmers. Opo. Gov, meron po ba kayong datos kung ilang mga magsasaka at ilang barangay yung apektado po nitong dry spell? May meeting kami mamayang tanghali. So kukunin ko lahat ng tapos sasubmit ko sa inyo sa kay Peter ko na siguro sasubmit Yan. yung kasi magme-meeting pa kami ngayon alas 10 hanggang alas 11. Tapos sinasabi ko nga kay Presidente na sana magkaroon kami ng panukala rin na kung may rice tarification law, sana may corn tarification law rin kasi ang dami natin talaga inaangkat na mais At saka yan na nakakalimutan nating sektor ng ng agrikultura. Isa sa nakakalimutan natin yung mga mais farmers, yung mga corn farmers natin. Yung sa rice, natutugunan na natin yan, mayroon silang 10 billion taon-taon na nakukuha sa rice tarification law. No? Nung nagkaroon tayo ng 35% tariff, mga 10 billion na pupunta sa rice farmers. Pero ngayon, sana magkaroon ng panukala rin na yung corn farmers kasi madalas din import tayo ng corn kasi kulang nga talaga ang corn dito sa Pilipinas. Yung corn importante yan para sa feeds. Yeah. Yun hong corn tarification law, meron ho bang nakahain ito sa mababang kapulungan or meron ho ba kayong alam na nag-file po nito? Yes, may mga 10 panukala yata na ginagawa. Kaya lang, tingin na yung panukala, sinasabi nila, bakit hindi kasama yung sibuyas, bakit hindi kasama yung sabi ko, unahin nyo na muna yung corn, saka na yung mga iba, no? Kasi kung hihintay natin yung mga iba, magpanukala ng mga gano'n, na corn, munggo, or whatever, hindi na talaga uunsad yung So, to each its own muna. Isa-isa muna dapat mga agricultural products para titignan natin talaga yung datos na kung paano natin kukolektahin yung taxes para makinabang ang ating mga farmers. Opo. Go with this, meron po ba kayong estimation kung gaano po kalaki yung inaasahang pagkalugi po sa produksyon po ng mais? Yung datos na yan, isasabit ko pa sa DA kasi hindi rin makukumpleto ng DA yung datos nila kung hindi rin nila makikita doon sa mga ibang probinsya kung ano yung damage din doon sa mga crops doon. Yung pag-asa naman kung hindi sila nagdedeklara hindi ko naman yung pag-asa kung yung buong Pilipinas yung iniisip nila basta dito sa Isabela nakatugon lang ako doon sa mga farmers dito sa lalawigan ko. Parang nakabantay na lang ako dito. Kung hindi sila magdeklara ng damage, nagdeklara na kami ng calamity para sa mga corn farmers lang. Opo, kung nasa state of calamity po ang Isabela, ano ho yung mga tulong na matatanggap po ng mga magsasaka natin? Ang matatanggap nila kung na state of calamity ito ng probinsya, makakapag-release ako doon sa QRS ko, yung mga quick response, QRF ko, mga quick response fund, yung mga calamity funds ko na 5% dito sa lalawigan ng Isabela, pwede ako Pero first quarter pa lang ngayon kung mag-release ako ngayon, baka mamaya yung sa buong taon maubos yung buong budget ko ng QRF ko maubos di ba kung may darating na bagyo sa mga baka magkulang-kulang naman ako. Kaya humihingi kami kung may deklarasyon ng calamity rito, siguro baka pagbigay yung Malacanang ng konti at saka yung mga ibang ahensya ng gobyerno katulad ng ginawa ni si Secretary Rex Castillan pagdating niya rito at tinignan niya at mismong siya yung siya yung tumingin ng damage nitong ating mga lupa dito sa lalawigan ng Isabela. Ayun, i-report na kagad kay Presidente. Opo. Gov, ito po short-term solution lamang. Ano po yung inaasahan natin magiging long-term solution para po sa ganun? Lalo na may climate change po tayo, hindi natin maiiwasan yung pagtama ng tagtuyot para po matulungan yung ating mga magsasaka. Yung para i-mitigate mo yung mga ganyan doon sa mga climate change. Yung climate change naman taon-taon yan. Mula pa ng panahon ng mga dinosaurs, may climate change na, di ba, Angel? So, mitigation. Yung mitigation na gagawin natin, at saka alam mo, may kasabihan na nature always wins, di ba? Ang hirap i-mitigate dito. Ang preparasyon mo lang dito, paano yung mga makinaryang pwedeng maisip na mapabilis ang pag-harvest, mapabilis yung pagtuyo ng ating mga tapos magkaroon ng drip irrigation sana kung maging successful.
ginagawa na nila ngayon yun. Pero tandaan nyo, kailangan ng malalaking pondo pa rin i-mitigate natin yung mga effects dito katulad ng climate change, ang hirap Parang yung Cagayan River, paano mo kailangan mo ng billion-billion yan para i-dredge yung buong Cagayan River. Pag nag-upisa ka naman ng dredging at saka yung mga flood control, ang sama na naman pakinggan. Dahil nagkakaroon ng bahid ng korupsyon dyan, nagbahid ng so matitigil na naman yung mga programa ganyan. Ang pinakamaganda kasi, kailangan may datos tayo at saka talagang pinag-aaralan kung paano gagawin. Kaya nga yung mga Hapon, welcome na welcome dito. Gumawa sila ng mga master plan nitong mga ng mga rivers para ma-mitigate nga itong hirap kasi pag nature ang kalaban mo, wala kang kalaban-laban At saka yung mga naghihintay ka ng ulan, hindi naman darating. Tapos pag nag-cloud seeding ka naman dito sa isang areang ito, hindi mo alam kung babagsak talaga doon yung tubig or ihahangin papunta doon. So, ang daming factors na yung para bang kailangan mo yata ng mga clairvoyant na may mga crystal ball na bukas uulan or kailangan mo manghuhula. manghuhula or kailangan mo ng mga mag-aral ka ng mga rain dance na mga Indian o mga katutubo natin doon para pag umulan or magdasal ka or whatever. Mahirap naman po asahan. Ang hindi hirap talaga na kung buhay yung inaano mo yung ibig sabihin yung negosyo mo buhay ba? Yung buhay tulad ng basta agriculture na buhay yung negosyo mo, ang hirap ang hirap i-predict Katulad ng kunyari babuyan hindi mo alam biglang magkaka-ASF di ba? Hindi mo alam kung saan nagagaling yung spray ng mga sa manok din, hindi mo alam kung kailan yung peste. So, ganoon din sa corn, hindi mo alam kung kailan yung magkakaroon ng tungro, magkakaroon ng mga sakit do sa corn. So, ang pinakamagandang mitigation yan, talagang constant study, constant di ba? Minsan, okay to fertilizer na to, pero in the long run, makakasama pala yung mga GMO, ganyan. Or yung mga pesticides. Kung hindi ka naman maglalagay ng pesticides, hindi kakainin ng mga insekto pag naglagay ka naman ng pesticide yung lupa mo naman madadamage yung sala ka sa init sala sa lamig pa at saka lumalaki yung populasyon natin Sander, Angel dati yung bigas pinapakain lang natin 65 million na tao ngayon doble 100. na so pag nag-import ka naman magagalit naman yung mga farmers natin kasi babagsak naman yung presyo nila. Ang hirap talaga. Ang hirap. Kailangan pag-aralan, kailangan mag-atsaga, at kailangan yung bantayan din yung kaban ng bayan para magamit sa wastong paraan kung paano ma-mitigate yung ating mga sakuna na mangyayari. Opo. Governor Albano, yun ho bang National Irrigation Administration, meron ho bang kinakausap ho ba kayo para sa project ng irrigation? Kung ang sabi nyo po, matagal ng problema yung irrigation, baka may project po sila na mga infrastructure para po sa irrigation? Marami, Sander, pero ang hirap ng kasi dito sa norte, si Administrator Gillian, ako ay nagpapasalamat sa kanya, na ang dami nila nilagay na irrigation projects dito. Para nga mag-shift din yung mga ibang tao lalo na sa patag na lugar para imbis na corn ang itanim palay na. Palay na. Nagbigay sila dito. Ayoko lang magbanggit ng mga figures kasi marami na naman maiinggit doon sa alam mo na. Diba? Pag maraming figures na sasabihin ko, naglagay ng 1 billion dito, naglagay 1 billion doon, may dam na ilalagay dito, may dam na ilalagay dito. Baka mamaya sabihin na naman ng mga kalapit probinsya, magkainggitan, sabihin, bakit ang dami niya doon? Ba't kami wala? Diba? Hindi nila alam, masusim pinag-aaralan muna yan bago ilagay yung mga projects na yan. Kasi billion actually niligay nila dito sa Northern Isabela at ako'y nagpapasalamat sa kanila na gano'n yung nilagay nilang budget para sa 2026. Kaya lang ayoko lang magsalita dahil sana maintindihan nyo, Lander, Angel, na, di ba, mahirap yung inggitan Yes. Nagkakainggitan doon sa mga probinsya na bakit ikaw ganyan? Ganyan ka. Talaga namang ganito kami kasi Cagayan River,
pinakamalaki river dito sa Pilipinas, dapat tugunan yun ng pansin dito kasi yung mga tubig dito, kailangan natin magamit para sa imbis na, alam mo na, pag kailangan natin ng tubig, wala. Kaya tinitignan ko nga yung Cagayan River ngayon para pwede ka tumawid papuntang kabila dahil dun sa dry spell na nangyari. Opo, kumbaga na Tuyo na. natutuyo. Oo, natutuyo. Kailangan i-harness natin yung power sana ng river. So, ganoon nga ginagawa ng NIA ngayon. I-harness nila yan. Nagagawa sila ng mga kanal. Gagawa sila sana sa tulog din ng DNR kay Michco na na magkaroon ng todo plantation din para sa mga watershed natin na naubos nung araw. Opo. Okay, Gov. Sa ibang usapin, dito naman tayo sa krisis sa langis. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan sa Isabela. Gaano ba nakataas ang presyo ng produktong petrolyo po dyan? Kung ano yung presyo doon sa Manila, ganun Same lang? Same yung lang. presyo sa amin. Oo, hindi inaangkat. Pareho lang. Ang importante, wag lang sana magkaroon ng shortage ng kasi kung magkaroon ng shortage, tigil yung hanap buhay, titigil lahat. So, yun ang mahirap. So kunyari, kahit magmahal yung presyo ng langis, ang epekto naman yun sa produkto sa akin sa tingin ko kasi hindi naman ako mahilig sa pagkalkula ng pagka tumataas yung langis ng hindi naman ganun kalaki yung impact dun sa mga agricultural products namin. Alam ko yung biyahe na matagal pero kung mapapansin nyo ngayon na yung mga truck na ginagamit para mga tren na kakahaba ng mga kung makita nyo sa highway dito sa norte, yung mga tracking humaba ng humaba parang 2 truck yata nag-1 kilometro yung haba ng trailer. So sa akin yung issue, sana wag tayo kulangin ng langis. Di ba yung presyo, okay lang yung presyo. Basta wag lang magkulang ang supply ng langis. Kung nagkulang na supply ng langis, titigil tayo lahat. Opo. Pero yun ang mahirap. may ugnayan na po ba ang DSWD sa inyo, Gov? Kasi para after daw po ng Holy Week ay mabibigyan na ng tulong. Ayaw nyo kasi ng salitang ayude. Yung ating mga Tulong. kababayan po dyan sa Isabela. Actually, mayroon naman kami mga tulong na binibigay na sa kanila kahit pa nung wala pa yung mga alam naman natin yung katulad ng bigas, para marami kaming bigas dito sa Isabela. Ginagawa ko, pinamimigay ko na rin yung mga bigas dito sa amin. So, yun ang tulong na ginagawa namin, lalo na sa mga TODA, sa mga tricycle drivers. Buwan-buwan, nabibigyan namin sila dito ng 10 kilos Kaya lahat ng tricycle drivers dito sa mula pa nung mga 1 year, 2 years ago. Continuous yan monthly. Binibigyan namin na libre. Hindi na namin pinadadaan doon sa 20 pesos na bibili pa sila ng bigas na 20 pesos. Dahil sa dami namin dito, yung pera ko dito, yung Economic Development Fund ko rito, itinugon ko na sa agriculture para yung farmers, yung Economic Development Fund ko rito, 800 million. Lahat yun, binibili ko na ng palay. Para at least yung presyo ng palay dito stable at mataas at kumikita pa yung mga farmers. Tapos gigilingin na lang namin yung palay nila ng mga farmers dito, pinamimigay na rin namin sa mga tao, sa mga TODA, PWD, doon sa mga tanod, sa mga fisher folks. Yun, nakakalibre bigas sila sa amin buwan-buwan. Opo, buti naman po. Mga empleyado. At Laking tulong yun. Opo. Malaking tulong kasi 10 kilos a month yun At least yung hunger rate sa buong Region 2, yung hunger rate namin bumaba dahil sa pag-aaral namin sa Isabela. Yun hindi ko lang ine-epal yan sa mga pero one of these days since igagawa ko na lang sa libro namin dito sa Isabela. Hirap kasi mag-epal ngayon. Opo, nababash nababash, sir. Hindi lang nababash, parang ang dami naiingit sa'yo ba? Opo, Gov, panghuli na lamang po pinag-uusapan namin kanina pa sa ating programa. Kasi malapit na po ang Holy Week. Kung mamamasyal ba sa Isabela, saan yung mga maisasuggest po ninyo na mga tourist spot at pwede pasyalan ng ating mga kababayan sa Holy Week? Ang dami dyan, dami mga dyan, sa Ilagan, marami nating makita. Ang payo ko sa Holy Week kasi sobrang init dito sa lalawigan ng Isabela. Ang may offer lang namin yung mga kakanin, yung pancit kabagan, yan
Masarap Opo, yun. opo, Masarap masarap yun. Oo. Yan ang mga matitikman. Pero syempre, dito lang nagagawa yan. Tapos yung mga, kasi ang hirap dito sa valley ito eh. So ang hirap sa valley. Tapos yung valley namin, alam mo naman yung valley extreme yung weather dito sa valley, no? Very extreme yung weather. So talagang napakainit, lalo na pag Holy Week. Para talaga nagpipinitensya ka. Oh, dito sa Opo. papawisan ka talaga. Pag taglamig naman, sobra naman lamig, pupulmonyahin ka naman. Anyway, sana kung bukas na yung daan namin papuntang coastal towns, dun sana may re-recommend ko. Pero hindi pa bukas eh. So, dito sa Bali, papupunta kayo rito, papupuntahan nyo yung mga parks na ginawa ng sa City of Ilagan, tapos kung saan parks pa, na yung mga simbahan na mga luma, na mga bricks, saka adobe, yung mga lumang brick, doon na mapupuntahan nila. Yung para magbisita iglesia ba? Opo. Makikita nila yung mga old churches na magaganda dito sa lalawigan ng Isabela. Yun sa Chandler Angel. Opo. Governor Albano, maraming Thank you salamat so po much, sir sa inyong Gov. panahon. Yes, salamat din sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Nakausap po natin si Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III.